meron pa rin po tayong mababasa. Nakakatunayan, marami sa Old Testament. Pero magbibigay lang tayo ng isang sample sa Old Testament na kung saan ay ang Espiritu Santo ay ay kinikilala ng mga Hudyo na Diyos. Okay, tingnan niyo po. Sabi po ng Banal na Kasulatan ng 2 Samuel 23 verse 3 o 2 to 3. Okay? Ganito po ang ating mababasa. Ayan, magpapatunay. The Spirit of God. Katunayan po yung Holy Spirit, madalas tawagin po yan Spirit of God. Okay? So, ang tinutukoy po dyan ay Holy Spirit. The Spirit of God speak by me. Sino ang nakikipag-usap sa Kanya? The Spirit. Nagsasalita, nakikipag-usap sa Kanya. Okay? Ang sabi, His word is upon my tongue. The God. So, His Spirit, the God. Ang sabi. So, ito pong binabasa po natin, ito po ay parallelism. Ang mga Hudyo po ay mahilig sa parallelism. Yung kanilang poetry, na ipaliwanag ko na po sa inyo ito. Yung kanilang poetry ay binubuo nila hindi by rhythm, sound, no? Yung sound rhythm, kundi thought rhythm. Okay? Kaya nga, pag yung mga tula nila, kung binabasa po natin yung awit ng mga awit, o yung awit, diyan makikita natin yung mga huli, hindi na nilirhyme. Ginawa naman sa mabuting balita, pinipilit nila i-rhyme. Hindi dapat nila ipilit i-rhyme kasi hindi naman talaga magkaka-rhyme sa sound. Ang parallelism ay magkaka-rhyme sa thought. At kaya gumagawa sila ng parallelism, yung line 1, yun yung pinaka-main thought, ay ipaliliwanag ng second line, at kung meron ng third line, at ng third line. Okay? At sa pagkakataon ito, yung binanggit na Spirit, na nakipag-usap sa Kanya, yun rin yung binanggit na God, na nagsalita sa Jerusalem o sa Israel. Tignan niyo, the Spirit of God speak by me. His word is upon my tongue. At sabi doon, the God of Israel has spoken. Yung nagsasalita ito, yung Spirit. Diba? At sabi, the Rock of Israel has said to me, when one rules justly over men, ruling in the fear of God. So makikita natin, yung pong Rock, yung pong God, yung Spirit ay iisa, therefore yung Spirit ay Diyos. Kaya sinasabi nila, isang talata lang lagi. Ang kaya niyong patunayan, isang talata lang yung binabasa niyo para patunayan ang Diyos ay, ang Spirit ay Diyos. No. Hindi lang po yung Acts 5 ang magpapatunay na ang Spirit ay Diyos. Maging itong 2 Samuel 23, 2-3 ay nagpapatunay na ang Espiritu ay Diyos. So siya ay Diyos na hiwalay sa personalidad ng anak at ng ama. Na ito ang binubuo ng ng Godhead. Kaya nga kinanta natin kanina, Holy, 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 Lord God Almighty. Wala, nakalagay doon. Ano yung sa banda ulit? Basahin natin yung, sabi po nung inawit po natin kanina na Holy, Holy, ito ay nasa 77 ba yun or 70? 59. Nakita niyo ang sabi mo doon? Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons. Yung nga lang, invented po yung salitang Trinity. Blessed Trinity. Okay? So ito po yung tatlong persona ng pagka-Diyos na nagkakaisang Diyos. Okay? At yan po ay hindi nila mapapasinungalingan itinuturo ng Biblia. So, hindi po ito naganap noong 325 AD sa Nicaea. Okay? Na dyan lang raw po na po yung doktrina ng tatlong pagka-Diyos. Hindi po.
Ito po mga binasa natin ay prior 325 AD. Okay, yung Samuel nga, tagal-tagal ng panahon po. So makikita natin, ang Biblia po ang nagpapatunay na merong tatlong persona sa pagkatapos. Hindi po ito konsilyo sa Nicea. So, makikita natin nung nakaraan, nakita natin talagang merong personality ang Holy Spirit. Ngayon naman nakita natin, iba po siya sa Ama, ang iba po siya sa Anak, at ang Holy Spirit po ay tinuturo ng banal na kasulatan, isa sa mga Diyos. Diyos din po siya. Tulad rin ng Ama, tulad rin ng